Sige po, tayo po tayong lahat at salubungin po natin ang palakpak ang Panginoon. Amen. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Hey! Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hey! Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and blood, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey! The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Let our praises rise up in this place. Let it rise up. Hallelujah. Let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out. Let it pour out with no limit. Overflowing, overflowing. Holy Spirit, Holy Spirit, let it rise up. Let it rise up like a river, like a river. Overflowing, overflowing. Holy Spirit, let it pour out. Let it pour out with no limit. Overflowing. Holy Spirit, He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Hey! The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, oh my soul, bless His name.
joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels sweet and anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, compass on King to love him. The King of Kings brings salvation, brings let loving hearts enthrone him. Raise, raise the sun on high, the virgin sing her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Nails, spears shall pierce him through the cross he bore for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. Purihin ka mo, Panginoon. Tunay nga pong napakahiwaga ng inyong pong mga paraan, Panginoon. Na minsan natanong po na, bakit kailangan pa po kayong bumaba para po sa amin? You came in the form of a man to live with us, to experience our pains, our suffering, our happiness, our joy. Lord, salamat po sa kabutihan niyo po. You are holy forever, Lord. Thank you so much. Hell within the manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. You have fulfilled your promise, Lord. The promise has delivered a true virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And creation's cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel, God with us. Behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creation's cry, holy. Come on, lift up His name, hallelujah. Lift our voices to our Lord. Lift our voices. Let's lift our praises. Hallelujah. Hear people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Hallelujah. You will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the highest. Come on, declare it, church. He's the greatest. Hallelujah. Lift up our voices for our Lord. It is His birthday today. We thank you, Lord Jesus, for the salvation you have given us. Salamat po sa pagbabayad ng aming mga utang sa inyo, Lord. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Your name is the highest. Your name is the highest. You are the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, hallelujah. Samahan po natin mga anghel sa pagpupuri.
Panginoon, purihin ka po, purihin Panginoon. Yan. Para malapit sa akin at mabasa ko. Parang malakas ba ang aking mikropono? Okay lang? Yung mga kabataan, ibang sagot, sakto lang. Pagka medyo nasa edad ng kakwento ay lakasan pa. Kasi medyo mahina na po ang pakinig. Merry Christmas mga kapatid! Nabati nyo na po ba yung inyong mga katabi dyan? At pagkaabot po ninyo ng inyong kamay para magbatian, nakalahad pong ganun. Merry Christmas! Yan. At maulan po itong ating Pasko ngayong araw na to, no? Mula pa kagabi. At nagkakatuwa po kami doon sa fellowship ng family dahil sabi namin, libre ang mga ninong at ninang ngayon. Kasi maulan, baka hindi dumating yung kanilang mga inaanak. Alright. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay pagsisikap na sagutin ang isang tanong. Tanong na noon pa na itatanong na, tanong na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin po ang kasagutan. Pero salamat sa Diyos, dahil po sa kanyang biyaya, kaya po tayo nagkakabatian ng Merry Christmas, hindi po Happy Holiday, ho? Kasi pagka-holiday, parang nawala na po yung tunay na diwa. Pag relax na lang. Sino na po dito sa inyo, halimbawa mula kagabi sa Noche Buena, nakakain na ng lechon, pakitaas ang kamay. Salamat sa pakikiramay niyo. Nabanggit ko po yung pakikiramay, mga kapatid, medyo seryoso pong balita. Ang Raja Paite, anak po ng Ate Lea, ay nagkaroon po ng aksidente doon sa kanyang lugar sa Mindanao. Isa po siyang sundalo at nadala sa ospital and hanggang kagabi ay critical ang kondisyon. Pero kanina pong umaga ay merong na-receive tayong text message na sumakabilang buhay na po ang Raja Paite. Bakit nga po ba nanaog ang Diyos sa lupa? Nung ang anak ng Diyos ay nasa trono ng kalangitan, nagkakatuwa po ang mga anghel at nagsisigaw ng banal, katulad ng ating inawit kanina. At umaawit po ng gloria sa kataas-taasan. Dalisay na liwanag ang kaningningan ng kanyang kasuotan. Tulad ng diamante, nagniningning ang kanyang kasuotan, ang kanyang mga mata. Tulad ng kulog, dumadagundong ang mga boses niya sa sangnilikha. At nagsasasayaw ang mga kidlat sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay iniwan niya ang kanyang maharlikang tahanan at pinasok ang sinapupunan ng isang dalaga. At nang dumating na po ang takdang panahon, isinilang siya ng dalagang ito sa isang maruming sahig ng sulok ng isang silungan ng mga hayop at inilagak siya sa isang sabsaban. At wika po ng Biblia. Bandang huli ng ating mga talatang binasa kanina. Sabi nga po, sapagkat kahiya-hiyamang sabihin, wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Hanggang ngayon, tila baga walang lugar para sa anak ng Diyos saan man sa mundo. Hanggang ngayon. Saad po ng Juan, Kabanatang 1, talatang 10 at 11, dumating ang salita, the word, sa sanglibutan, ngunit
hindi siya kinilala ng sanglibutang ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Bahagi nga po ng sulat ni Max Lucado sa isang kanyang aklat, dito sa animoy kahiyahiyang kapanganakan ni Lord Jesus, and I quote, sabi po ni Lucado, God had come near. He came not as a flash of light or as an unapproachable conqueror, but as one whose first cries were heard by a peasant girl and a sleepy carpenter, yung kanyang mga magulang sa lupa. The hands that first held him were unmanicured, callous, and dirty. No silk, no ivory, no hype, no party, no hopla. Wala lang. Were it not for the shepherds, there would have been no reception. And were it not for a group of stargazers, there would have been no gifts. Totoo nga po. Ang tanong, bakit po ginusto ng anak ng Diyos maging tao o magkatawang tao? Bakit nagawa niyang iwanan ang kanyang makalangit na tahanan para pumasok sa ating mundo ng kaguluhan, ng kasakitan at kalumbayan? Bakit iniwan ang pagsamba ng mga anghel para lang durhan sa mukha at lapastanganin ng mga napupuot sa kanya? Bakit nga po ba nanaog ang Diyos sa lupa? Ang dahilan po ay may kinalaman sa natatanging layunin ng Diyos sa na kanya pong inukit bago pa po ang unang Paskong naganap. Nilalaman po ito ng kasulatan, both Old and New Testaments. Alamin po natin, mga kapatid. At sa simula, where it all began. Ang tala ng kasaysayan. We can trace God's plan all the way back to an event in the book of Exodus. Sa kwento pong iyon sa Exodo, ang kontrabida ay hindi po si Herodes. Ayon sa pangyayari sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Si Faraon ng Ehipto na umalipin sa Israel sa mahabang panahon. Ang mga bida naman, maring hindi po sina Jose at Maria, kundi si Moises at ang kanyang kapatid na si Aaron. At kahit na iba ang mga tauhan at kasaysayan, ang tema ay tungkol sa pagliligtas, deliverance, kalayaan, kaligtasan. Matapos pong manuluyan sa Egypt, 400 years na nakalipas, ang bayang Hebreo o Israel ay naging bansa ng mga alipin. Inalipin po sila sa mahabang panahon ng Ehipto. Hirap ang katawan by forced labor at ganun din ang mga diwa o pagkatao. Nanangis sila sa Panginoon ayon sa tala ng kasaysayan. At nagsugo po ang Panginoon sa kanila nitong Moses at Aaron para palayain sila. Sinabi nila sa Faraon ng Egypt, ayon doon sa Exodus chapter 5 verse 1, pinapahayag po rito mga kapatid, this is what the Lord says. The Lord, the God of Israel says, let my people go, so that they may hold a festival to me
in the desert. Malaw na pong panahon, mga kapatid, habang mahabang panahon na inaalipin ang Israel, pilimbayan ng Diyos ng Ehipto, hindi po nawawalay sa puso ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa bayang ito na kanyang pinili. At dumating po ang pagkakataon, natasa niya ang Moses, balikan ang Egypt at kausapin ang Pharaoh, let my people go that they may hold a festival to me in the desert. Pero, ayon sa nababasa natin sa kasaysayan, ang Faraon ng Egypt ay tumanggi. Kaya nagpadala po ang Panginoon sa pamagitan ng Moses at Aaron ng sunod-sunod na salot sa mga Ehipsyo. Para sana ito'y magpabago ng isip ng Faraon ukol sa mga Israelita. Okay na sana po eh. Kaya lang, pag natapos na po ang bawat salot, tatanggi pa rin ito. At nakatala po yan sa Exodo chapter 5 hanggang chapter 10. At para naman po maligtas sa kapahamakan ang mga panganay ng Hebreo, nagbigay ng specific instructions ang ating Panginoon kay Moses. At doon po, mga kapatid, mababasa natin yung pong pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan habang nakalipin sa Egypt. Turn to chapter 12 of Exodus. Ang sabi po dito sa kabanatang ito, una po dun sa verse 12 muna, ang sabi niya, on that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. And then, back in verses 3 to 11, we read, sinasabi po rito, mga kapatid, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. That same night, they are to eat the meat roasted over the fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it over the fire, head, legs, and inner parts. Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat it, with your cloak tucked in your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. Napakadetalye po ng instruction ni Lord kay Moses na pinasa po sa mga Israelita. Para po mailigtas sa tiyak na kapahamakan, una yung mga firstborn ng mga Hebrews. Di katulad sa mangyayari
sa mga firstborn ng Egypt. Sa gabing yon ay tinakda. At pansinin niyo po mga kapatid, doon sa bandang huli ng verse 11, eat it in haste. Naalala ko po yung mga sundalo natin, kasama po sa mga kanilang mga pag-aaral at pagpasok po sa kasundaluhan, kakain po sila at ilang segundo lang, tila 3 segundo o lagay natin, 10. Kailangan po ubos yung kanilang nakasilbi sa kanilang harapan. At kasama po doon ay itlog na tila hard-boiled. At daw kayo, kasama po sa pagkain pati yung balat ng itlog. In 5 or 10 seconds. Minadali. Alam niyo po kung bakit? Dahil kapag namatay na po yung firstborn ng Egypt sa gabing iyon, mamadaliin ng Faraon ang pagpapalaya sa mga Hebreo. At doon sa verse 13, makita po natin dito, mga kapatid, sabi niya, the blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Such an object lesson. At yamang ang Diyos po natin, mga kapatid, ay nakikilala natin bilang isang master teacher. Ito po ay isang pagkaganda-gandang object lesson para sa kanyang piling bayan. Kung tutusin po, mga kapatid, marami naman po siyang pwedeng gawin sa pagpapalaya sa mga Hebreo. Pwede siyang magbigay ng mga barkong maglalayag sa Nile River patawid sa kabilang pampang at ililigtas na po sila pagkaalipin sa Egypt. O kaya naman, sasabihin lang niya, sa salita lang po, tulad ng mga record sa creation account, lilipulin niya ang army ng Egypt. At marami pang pwedeng gawin. Sa halip, tuturuan po niya ng isang hindi makakalimutang aral. And that bespeaks of deliverance. Deliverance from a judgment coming through the blood of the Lamb. At nang dumating na po ang takdang oras sa mga Hebreo, ang mga batang tupa, ipinahid na po yung dugo at kinain ang tinawag pong Passover meal. Interestingly, basahin po natin ang mga talata mula sa 29 of the same chapter. At midnight, the Lord struck down all the firstborn of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner who was on the dungeon, and the firstborn of all livestock as well. Lahat po ng panganay na anak. Mula sa kaharian ng Egypt, ang prinsipe, ang papalit sa posisyon ng kanyang ama na Faraon or hari ng Egypt, hanggang doon sa mga panganay ng kanilang mga hayop. Sabi ng verse 29, that at midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt. Verse 30, Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Ganun po katindi yung pinakahuling salot na pinadala sa Ehipto, katigasan ng ulo ng Faraon, ayaw palayain ang piling bayang Israel. Makikita po natin, pati na po sa record ng kasulatan,
pinapahayag po yung detalye ayon sa pagkasulat ni Moses sa account. Hanggang sa ating kapanahunan ngayon ay marapat na inuulit-ulit po sa mga lahi, pagsasalin ng mga lahi ng tao maging sa kapanahunan natin. Tulad po ng pinapahayag ng kasulatan. Basahin pa natin patuloy yung following verses mula sa verse 31 at meron pong interesting part dito makita natin. Ang sabi po, during the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people, you and the Israelites. Go worship the Lord as you have requested. Take your flocks and herds as you have said, and go, and also bless me." Pinayagan na, finally. Tapos patuloy pa po. The Egyptians urged the people to hurry and leave the country. For otherwise, they said, we will all die. So the people took their dough before the yeast was added and carried it on their shoulders in kneading troughs wrapped in clothing. Sa pagmamadali po. Hindi na po nagawa pang ika nga po iluto, isalang sa horno yung kanilang mga tinapay. So the people took their dough before the yeast was added and carried it on their shoulders in kneading troughs wrapped in clothing. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. Mantakin niyo yun. Pinabaunan pa po ng mga Egyptians itong mga Israel paglabas po sa Egypt. At pinamamadali po. Or sabi niya, mamamatay kami. Sabi nila. And then sa 36, the Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked. For so they plundered the Egyptians. Parang yung pong gera, no, nadaig yung kanyang mga kalaban, pati na po yung mga ari-arian ng mga kalabang yan, ay inangkin po nila, dinala po nila. At yung ating mga Bible historians, nagkakaisa po sa pag-obserba, mga kapatid, itong pangyaring ito, may kaugnay po doon sa magiging karnasan na ng pagtatayo ng tabernakulo habang naglalakbay sila sa ilang. Wala po silang pagkukunan ng mga ginto, ng pila, o ibang mga kasangkapan para po magtayo ng tabernakulo. Pero nagsimula po sa lahat dito. Yung pong binigay sa kanila na pilak at ginto, mga kasuotan, ayun, later, nagamit po sa pagtatayo ng tabernacle. That portable center of worship. Tandaan po natin, taglay pa rin po ng kasaysayan. Noong sa mahabang panahon ay lipin po ang Israel sa Egypt at naulit po yon doon sa panahon naman ng Babylonia. Mga kapatid, ang unang inagaw sa kanila ay yung pagsamba kay Yahweh. Pero alam po ninyo ito nangyari. At sa pag-abot po nila sa Mount Sinai, tinuruan po si Moses ng Diyos paano gagawin yung paglapit at pagsamba sa kanya ng bayan na ipinasulat po sa kanya kay Moses sa aklat ng Levitico. Isipin niyo po yung pamamaraan ng Diyos. Sa aklat na ito, binigyan diin ang kahalagahan ng dugo. Hindi lang po kinailangan ng dugo na tanda ng pag-iwas sa mga Hebreo sa kahatulan o kamatayan. Nilagpasan sila na may bahid ng dugo sa kanilang mga hamba ng pintuan. Kinailangan din po nila ang pag-aalay ng dugo sa altar at ang tanging dahilan o layunin to atone for their sins. Nagsilbing pambayad sa kasalanan ang pagbubo ng dugo. To make them, in a play of words, to make them at one with God again.
God requires blood instead of something else for the atoning of sin because blood contains life. At alam naman natin, ang tuwirang tunguhin po nito sa kasaysayan ay yung nung bumaba ang Panginoong Hesus natin bilang tagapagligtas, buhay siya. At pinatunayan po yun na nabuhay siya dito sa lupa hanggang maging 33 years old. And the last 3.5 years ng kanyang buhay, talaga pong inialay po, inilaan para sa pag-aaral, pangangaral, at paggawa ng mga kababalaghan, healing the sick and all. At yun po ay, pagkatapos ay inialay ang buhay na yan sa krus ng Kalbaryo. Nung siya'y sibatin sa tagiliran, dugo at tubig ang lumabas. So, dugo pa rin mga kapatid, instead of something else. Eh di ba, sabi sa Hebrews 9:22, the last part of that verse, pinapahayag po, kung wala daw pong pagbubo ng dugo, walang katubusan sa mga kasalanan. Referring to our high priest, the Lord Jesus. This, gentlemen and ladies, is the method of atonement God chose, anticipating the once and for all sacrifice of the coming Lamb of God, the Messiah, the Lord Jesus. Isa pa rin pong paraan ng pag-obserba natin sa katotohanan ng ito, mga kapatid. Ayun naman paglalahad ng mga inihula kaugnay dito. How the prophetic promise is unfolded. Marami ng mga siglo ang nagdaan. Pagkatapos ng Exodus, tinawag ng Diyos ang mga propeta sa kanilang buhay at panahon para ipasilip sa atin yung ipapahayag na Mesyas na darating. Wika po ng Isaias, Kabanatang 9, buksan po natin doon ating kasulatan, Isaiah 9, verses 2 and then 6 and 7. Sinasabi po ng kasulatan, mga kapatid, Isaiah 9, verse 2 and then 6 and 7, sabi po rito, the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. 6. For to us a child is born. To us a son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. At ang magpapatibay po nito, ang sabi niya, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Inihula. At maniwala po kayo, mga kapatid, kahit man lang dun sa mismong panahon o kalalagayan ng pagkasilang ng tagapagligtas na isinugo mula sa kalangitan. Tinataya po ng ating mga Bible scholars 300 prophecies with the exception of 2. Lahat po ay nabigyang katuparan. At yung exceptions pong dalawa na yon ay hindi po nakatala sa kasulatan na hawak-hawak po natin ngayon, kundi dun sa mga tinatawag pong extra-canonical books. Yung pong wala dito sa 66 books na Bible na hawak natin. Ang dapat gawin natin, pagtitig. Hindi lang po sulyap. Kung pinasisilip sa atin ng mga propeta ang tungkol sa pagsilang at pagdating ng tagapagligtas, dapat po makita natin itong mabuti. So, titigan natin ang ngayon sa records. Isiniwalat po ng propeta ang karakter ng Mesyas na isinugo.
at yung kanyang paghahari sa hinaharap na panahon na mayroon pong puspos ng katwiran, pagliligtas, at ika nga po, paglaya tungo sa pagtanaw ng magandang bukas. Isaiah chapter 11, verses 1 to 5. Sinasabi po rito, a shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest in him. The Spirit of wisdom and of understanding. The Spirit of counsel and of power. The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears. But with righteousness he will judge the needy. With justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Righteousness will be his belt, and faithfulness the sash around his waist. Kaganda pong mga pahayag ng mga hula. O mga kapatid, malalarawan natin sa ating kamalayan, isang matuwid at makatarungang hari, bagay na isisilang sa makaharing siyudad ng Jerusalem. Pero, ang sabi ng Micah chapter 5 verse 2, O Bethlehem, Ephrata. Sabi niya, maliit kang ituturing kumpara sa ibang mga syudad. Pero isisilang sa iyo ang dakilang hari. A humble-born king, a righteous judge, a sacrificial lamb, mga tema at propesiya sa lumang tipan. Ginamit pong kaparanan ng pagsulat dahil ito po'y maghahatid sa atin, magpapadama sa atin ng inaabangang pag-asa. Tulad sa pagkakataon sa karanasan ng mga Israelita sa pagkalipin sa Egypt. At sa pagbukas po ng bagong tipan, ipakikilala siya ang sugong tagapagligtas sa kapamagitan po ng kanyang mga turo at aral at sa mga gawang kababalaghan. Thus, we have the entire New Testament records containing this. Again, ang tanong, bakit nga po ba bumaba dito sa lupa ang anak ng Diyos? Tutulungan po tayo para magkaroon ng kasagutan ng Hebreo, Kabanatang 9, talata pong 13 at 14. And the Word of God says, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Meron pong tinutunguhan, meron pong pinupuntusan, mga kapatid. Meron pinakikita po, ito ang mangyayari. Ayon sa pagkahula, ang ating pong tagapagligtas, ang sabi ng ating mga komentaryo, He came not to show off His perfection, nor to make our lives more comfortable, but to offer Himself to God as our sacrificial substitute. Siya po ang kumuha ng ating lugar sa kapahamakan, kaparusahan sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong nagkasala, pero inako niya ang ating lugar. Kung kaya't sabi nga po na po sa Pablo, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Ang kordero ng Diyos
sa madalit sabi, ay ipinanganak para mamatay. Ano nga naman ang kabuluhan nito sa atin? Bakit siya umalis o namatay? Inabang-abangan, ipinahayag po sa hula ang kanyang pagdating at nagbigay katuparan ayon sa tala ng kasaysayan. Pero ang pinupuntusan ng merong ipinanganak, darating po ang takdang panahon, siya ay mag-aalay ng kanyang buhay. Ang tanong natin, bakit siya umalis o namatay? May suksok ng koronang tinik sa kanyang ulunan, may mga pakong ibinaon sa kanyang mga kamay at paa, at inulos ang sibat ang kanyang tagaliran, ang kordero ng Diyos, pinatay sa pagkapako sa krus. Again, we ask, bakit po? Sapagkat ang paglaya at pagtubos ay nagaganap sa pamamagitan ng dugo, ng dalisay, na walang kapintasang kordero. Ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Through the blood, God's wrath toward sin was satisfied once and for all. Christ the Lamb has secured our deliverance and offers it to each one of us as a Christmas gift. Raised with love and under a cross-shaped tree. Kaya pagka maalala po nyo lagi, o makikita nyo may mga Christmas tree, halimbawa, kung ano mang mga uso po ngayon, alahanin po natin. Kung meron pong ikang ay tala na sumubaybay, gumabay sa mga hari, o kaya po iba pang mga paglalarawan ng sa sakatuparan ng unang Pasko, meron pong tinutunguhan yun. Ang krus ng Kalbaryo upang yung kanyang misyon ng pagkasugo ay mabigyang katuparan. That, gentlemen and ladies, is the sure essence of what Christmas is all about. With that in mind, let me greet you Merry Christmas to all. God bless you. God bless you. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and sky.